So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 46, day 2. So mag-umpisa na tayo magbasa. Revelation 20:4-6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over this, the second death has no authority, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Amen. So dito binabanggit yung mga mandaraig na nasa trono. At sila ay binigyan ng karapatan na humatol. So ang ibig sabihin, meron silang authority. Mga hari din kasi yan eh. So yung mga mandaraig, mga kapatid, magiging hari na hahatol sa mga bansa sa pagdating ng millennial kingdom. At dahil dito, pwede natin sabihin na sila ay talagang mga hari sa panahon na yan. Dahil hahatol sila eh. Mag-i-exercise sila ng authority. At sila yung mga merong bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Kaya bigyan natin ng pansin yung sinabi rito, first resurrection. Kasi ang resurrection may mga category din yan eh. Sa pagdating ng panahon, magkakaroon ng mga maraming uri ng resurrection. Pero yung first resurrection, ang pinaka-best, pinaka-mainam na resurrection yan. At yung resurrection na yan ay para sa mga hari, mga kasamang hari ng Panginoon. Mga namatay bago dumating ang Panginoon. Mga namatay na mga mandaraig na bago namatay. Kaya sila ay bubuhayin muli at ang kanilang pagkabuhay na muli ay ang best resurrection, first resurrection, special na resurrection, pinakamainam na resurrection para sa kanila. Amen. So Revelation 20:4-6 reveals that Christ, as the establisher of the kingdom, will reign with the overcoming saints. Because the overcomers bring in the kingdom of Jesus Christ, the Lord will reign for 1,000 years. And the overcomers will also reign with Christ for 1,000 years. To have the authority to judge means to have the kingdom. Therefore, verse 4 in Revelation 20 indicates that the overcomers have received and are enjoying the kingdom. So pagbalik ng Panginoon, siya ang magiging tagapagtatag ng kaharian. At sa panahon na yan, itatatag niya ang 1,000 taong kaharian at siya ay maghaharing kasama ng mga mandaraig. No? At ang mga mandaraig, sila ang magdadala rito ng kaharian ni Jesucristo. At ang Panginoon naman ay maghahari sa loob ng 1,000 taon kasama ang mga mandaraig na magiging kasamang hari niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya kung tawagin yan ay millennial kingdom. Diba? Millennium kaharian, 1,000 taon ang ibig sabihin ng millennial. Amen. At ang kaharian sa panahon na yan ay magiging isang gantimpala at isang pagtatamasa kay Kristo at sa kanya mga mandaraig. Kasi pag nagkaroon na ng paghahari, napakaaliwalas na ng buong sansinukob. Itong binawing sangkalupaan, magiging napakamaaliwalas nito. Wala nang magulo. Nalinis na, nahawi na, natuos na lahat ng mga negatibong bagay sa panahon na yan. Kaya napakaganda ng buhay dito sa lupa sa panahon na yan. Pag hindi ka naging mandaraig, ang laking talo mo, ang laking lugi mo. Hindi mo matitikman itong nabawing sanlibutan. Na-restore ito eh. Mula sa pagkaluma, pagkabulok, at mula sa pagkatisod
No, maraming naging abnormal sa sanlibutan ngayon. Pero pagpasok ng 1,000 taong paghahari, ino-normalize ng Panginoon niya lahat yan. Magiging napaka-normal, napakaganda ng kapaligiran, maging ang kalikasan, ibabalik niya ang kagandahan. So verse 4 also says, I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God, and of those who had not worshipped the beast, nor the image, and had not received the mark on their foreheads and on their hands. And they live and reign with Christ for 1,000 years. Amen. So binanggit dito yung mga napugutan ng ulo mga believer. Hindi lang sa mga nagdaang panahon, ito yung mga naging martyr sa mga nagdaang panahon, napugutan sila ng ulo, na-torture sila, pinatay sila dahil sa patotoo ng Panginoon. At binanggit din dito yung mga napugutan ng ulo dahil hindi nila sinamba yung halimaw at yung kanyang imahen. So ito naman yung mga magiging overcomer sa panahon ng Great Tribulation. Ito yung late overcomers. So yung mga late overcomers, ito yung tumanggi na sambahin si Antikristo. Yung beast dito si Antikristo eh. Kasi sa panahon ng Great Tribulation, ito si Antikristo, bukod sa maraming sasamba sa kanya, magkakaroon din siya ng tinatawag na image, imahe ni Antikristo. Nagsasalita yan, miraculous yan. At ito ay magaganap sa panahon ng Great Tribulation. At naniniwala ako, itong image ni Antikristo, no, sa tingin ng tao, napaka-milagrosong imahe nito. Dahil nagsasalita yan eh. At maraming sasamba dyan. Pero yung mga hindi sasamba kay Antikristo at sa kanyang imahen, sila ay mapupugutan ng ulo at sila ay mapapasama rin sa mga mandaraig. Kaya lang, medyo late na yan. Kaya kung tawagin natin yan ay late overcomer. Pero overcomer pa rin yan. Kasi na-martyr naman yung mga yan. These who have been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God are the martyrs throughout the church age, as mentioned in 6:9. Undoubtedly, Peter, Paul, James, Stephen, and many others slain throughout the centuries will be included in this group. These saints matured for the testimony of Jesus and for the word of God will be resurrected to be the co-kings of Christ. So sila yung mga unang mabubuhay na muli. Sapagkat ang kamatayan ay kamatayan ng laman at hindi yan ang katapusan. Ang kamatayan sa laman ay nilutas sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. At ang unang nabuhay na muli, siyempre ang Panginoon. Namatay siya sa kanyang laman, subalit siya ay nabuhay na muli. At siya ay naging binhi ng pagkabuhay na muli. At sa mga huling kapanahunan, maraming mabubuhay na muli at unang-una, ang pinakaunang pagkabuhay na muli ay magiging bahagi ng mga mandaraig. Kaya nung binanggit ito, binanggit din yung marami mga trono. Mapapansin nyo, yung trono dito, plural. Thrones. Yung eksena, nakita niya. I saw thrones, mga trono. At ang trono ay para sa mga hari, sa mga mandaraig. So mga kapatid, today's reading na ako. The overcomers become qualified to reign with Christ by the humanity of Jesus being worked into them. As the unique proper man dwells in our spirit as the spirit of Jesus, such a one with all the proper human virtues is in us to be our humanity. When we have his humanity, we will put Satan to shame and be the kingdom people. So isa sa malaking factor, mga kapatid, para sa mga mandaraig ay yung humanity ni Jesus. At itong humanity ng Panginoon, ito ang pinaka-perfect na humanity.
Sa typology, ito ay sinasagisag ng acacia wood doon sa tabernakulo. Mataas na uring humanity na dinala rin sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat sa Espiritu na isa katawan ng Panginoon, ang kanyang divinity at humanity. Upang sa pamamagitan ng transformasyon, baguhin tayo at maging mga mandaraig. So yung ating humanity, kailangan na-transforma din yan. Anong klaseng humanity yan? Dapat yan ay naging humanity ng Panginoon. Punong-puno ng kagalingan, no? At kagalingan, no? Na nagmula sa Diyos, sa Panginoong Jesus, na inilalin sa atin upang ang ating mga humanity ay matransforma tungo sa humanity ng Panginoon at tayo ay maibuo bilang mga mandaraig na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung mga hari, transformado yan eh. Transformado. Yung kanilang humanity sa panahon na yan, humanity rin yan ng Panginoon. Mataas na klaseng humanity. Hindi katulad ng humanity natin ngayon. Mababa. So, kailangan ma-uplift ang ating mga humanity. Ito ay hindi sa pamamagitan ng self-improvement, kundi sa pamamagitan ng paglalalin ng Espiritu kung saan dinadala sa atin yung humanity ng Panginoon para sa ating transformation. Amen. So, Revelation 26 speaks of the first resurrection. The Greek word translated first is the same word translated best in Luke 15:22, where the Father says in relation to the returned prodigal, "Bring out quickly the best robe and put it on him. The overcomers will enjoy this resurrection." So yung first, yung first dito, translated as best. Pag sinabi mong first, yan yung best. Kaya sa Biblia, may mga nagkapalit-palit yung mga word na best, first. No, halimbawa, doon sa Luke, yung binigay doon sa prodigal son. Di ba? Best robe. Yung best dyan, first din yon. So, interchangeably used yan. First din yon. Ano pa? Yung love sa Revelation, sinasabing first love. Yung first love ay best love din yun. Best love. Tapos ngayon naman, ginamit yung salitang first sa resurrection. Kaya best resurrection yun. First resurrection, best resurrection. First love, best love. Best robe, first robe. So, interchangeably use yung best saka first. The first resurrection is also the out-resurrection. That is the extraordinary resurrection for which the Apostle Paul sought. It is the resurrection set apart from the common resurrection. The resurrection with honor, comparable to graduation with honor. Yun. So another word sa first resurrection is out-resurrection or extraordinary resurrection. So ito pala yung resurrection na hinahangad ni Paul na makamit niya. Kasi si Paul, alam niya, mamamartir din siya na hindi na siya aabot sa pagbalik ng Panginoon. So totoo naman yun. Ang tagal na nawala ni Paul. At hanggang ngayon, hindi pa nakabalik ang Panginoon. Almost 2,000 years na yan halos. Kaya si Paul, alam niya, hindi na niya maabutan ng pagbabalik ng Panginoon. Pero naghangad siya, ng resurrection. At ang gusto niyang resurrection, yung out-resurrection. So yun yung extraordinary resurrection. Ito rin yung first resurrection. So first resurrection, out-resurrection, extraordinary resurrection. So yan yung mga term na ginamit. Pare-pareho lang yan. So yan yung pinaka-special resurrection na nakamit ng mga overcomers. So kung halimbawa tayo ngayon, hindi natin masabi kung aabutan natin ng buhay ang Panginoon.
Pero kung sakaling hindi natin naabutan, tayo ay namatay bago dumating ang Panginoon, dapat bago ka namatay, overcomer ka. At kung naging overcomer ka, ito ang resurrection mo. Out resurrection, best resurrection, first resurrection, extraordinary resurrection. So yan ang pinaka-exciting na resurrection, pinakamataas na category. So yung iba mga resurrection, ano lang siya, mga common na siya. Alam mo, yung mga unbeliever, mare-resurrect din yan. Mabibigyan din yan ng katawan, yung mga namatay na unbeliever, bibigyan pa yan ng katawan, babangon pa yan. Hindi pa tapos ang problema ng mga yan. Hindi ibig sabihin na hindi sila nanampalataya sa Panginoon nung buhay sila, tapos namatay sila, tapos na yung problema nila. Hindi. Pagdating ng Panginoon, bibigyan pa rin sila ng katawan. No? At spirito, kaluluwa, katawan, buo pa rin sila. At buo sila at buhay sila na ilalagay sa lake of fire dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Yeah, so ganun. Yun ang mga namatay na believer, na hindi overcomer, mare-resurrect pa din yan. Pero ang kanilang resurrection ay para sa disiplina. So ganyan. Kaya maraming iba't ibang kategorya ng resurrection. Amen. Okay. Tapos sinasabi sa atin, okay, saan na ba ako? Okay, so yung resurrection daw ay parang ano rin to, parang yung mga nag-aaral. Di ba? Pare-pareho silang gagraduate. Yung mga nag-aaral, pare-pareho na mag-graduate yan. Pero meron mga gumagraduate ng with honors. Kaya ang out resurrection, first resurrection, ay resurrection with honor. Sikat ka pag yan ang iyong naging bahagi. Okay. Amen. Amen. Tapos sabi niya, this resurrection is a resurrection of kingship as a reward to the overcomers that they may reign as co-kings with Christ in the millennial kingdom. Hence, blessed and holy is he who has part in the first resurrection. So, inulit sa atin, ito ay resurrection para sa paghahari. Sabi niya, resurrection of kingship, resurrection ng mga hari, o resurrection para sa paghahari. So, yung ibang resurrection para sa judgment. No, yung mga believer na hindi naging overcomer, yung resurrection nila is for the discipline. Yun naman mga unbeliever, ang resurrection naman nila is for judgment. Yun ay sa lake of fire. Tayo naman, kung naging overcomer tayo, ang resurrection natin ay the best resurrection for kingship. Ang saya. Pag bangon mo mula sa kamatayan, di ba, hari ka na. Parang ano lang yan eh. Ano ba kung na-appoint ka sa isang posisyon, tapos natulog ka, paggising mo, papasok ka na doon sa posisyon na yun. Ang saya ng gising. Pero kung ang gising mo ay disiplina, anong klaseng gising yan? Nakakatakot na gising yan. Amen. Revelation 26. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. This must be the highest blessing to inherit a kingdom manifested on earth and even to be the kings within it. So yan yung sinabi ko kanina. Verse 6 also says that the overcomers will be priests to contact God and co-kings with Christ to reign over the nations in the millennium. As priests, they will bring man in his need to God and minister God to men. And as kings, they will bring God in his authority to men and represent God to shepherd men. This is a reward to them. So ang mga overcomers ay may posisyon ng priests and kings.
So pag sinabi natin na priest, ito ay dadali nila ang mga tao, ang mga mamamayan. No? Dadali nila sa Diyos at imiministeryo nila ang Diyos sa kanila. At kings naman, dadali naman nila ang autoridad ng Diyos sa tao upang maging kinatawan ng Diyos upang pastulin ang mga tao. So sa panahon na yan ng kaharian, yung priesthood, kingship ay reward. At yan ay bibigay sa mga kasamang hari ng Panginoon. Ito ay ang mga mandaraig. Through our priesthood and kingship, both God and man will be fully satisfied. The overcomers will be priests to contact God and co-kings with Christ to reign over the nations in the millennium. In this realm, there will be no weakness, no sickness, no trouble, no hardship. Christ's kingdom will be for His reigning and with His overcomers. How wonderful this will be. So yung panahon na yan, wala nang mga negatibo. Nakabilanggo si Satanas ng panahon na yan. Hindi siya gumagalaw, wala siyang aktibidad, hindi siya nakakagala, napakatahimik ng mundo sa panahon na yon. Nandiyan ang mga kasamang hari ng Panginoon, nagtatamasa bilang mga saserdote, nagmiministeryo ng Diyos, at bilang mga hari, nagpapastol na mamahala. Napaka-smooth, napaka-maayos, walang weakness at anumang negatibong bagay. Kaya binibigyan tayo ng mga pananaw sa mga darating na panahon. Kung sakali at tayo ay na-bless, naging mga overcomer, yan mga bagay na binabanggit natin. Yan ang magiging bahagi natin. Salamat Panginoon. Napakalaking pagpapala na kami ngayon ay nilalalinan mo, binubuo mo upang maging mga kasamang hari mo sa darating na kapanahunan. Tinitrain mo ngayon, Panginoong Jesus, nawa ang mga salitang ito makatulong sa amin upang kami ay mabuuan, maihanda, maging mga mandaraig sa panahon na ito. Salamat Panginoon. Amen.